Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan naman po natin itong pagdedeklara daw ng Iran President ng full-scale war against the United States, Europe at Israel. Yan po yung pag-uusapan natin dito, no? Kung saan sinabi po mismo ng presidente yan ng Iran. Pero bago tayo magsimula ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. At syempre kung gusto mo maging parte ng ating 100 pesos raffle, libre lang pong sumali dyan. Mag-comment ka lang ng iyong buong pangalan at lagyan mo ng heart emoji. At syempre dapat naka-subscribe and pinindot mo yan notification bell for every time na aabot tayo ng 100 subscriber ay magbibigay tayo monthly. So yun na nga, umpisahan na natin to. Let's go. So ayun na nga mga tol, no? Gaya po ng ating sinabi kanina, ay ito pong balita na ito'y mainit na pinag-uusapan ngayon, kung saan sabi po ay inihayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian, no, na sa isang full-scale war ang bansa laban sa United States, Israel at Europe. Tinawag niya ang diplomatikong kalagayan ng Iran bilang komplikado at mahirap. So play po natin muna itong balita patungkol dito at magbibigay tayo ng buong komento natin after. Mas malala at mas masalimot ang kasalukuyang laban ng Iran kontra sa Amerika, Israel at Europa kung ikukumpara sa Iran-Iraq War noong 1980s. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, ito ay dahil sa pinagsasabay ng tatlong bansa, ang sanctions, military pressure at diplomatic isolation sa Iran. Ginawa ng Iranian leader ang pahayag matapos ang 12 araw na kontrahan noong Hunyo kung saan pinagkaisahan ng US at Israel ang pag-atake sa Iran. Ikinamatay ito ng humigit kumulang 1,100 Iranians at tumarget sa mga nuclear facility, air defense systems at IRGC sites ng bansa. Nasa 28 naman ang nasawi sa Israel sa ganting atake ng Iran. Samantala, makikipagpulong si Netanyahu kay US President Donald Trump sa Mar-a-Lago kung saan kabilang sa agenda ang Iran. Kasabay nito, kinakaharap naman ni Pezeshkian sa loob ng bansa ang lumalalang krisis sa ekonomiya, pagbagsak ng riyal at mga protesta. Naninindigan ng Iranian leader na nananatiling matatag at may kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sariling interes. Klein Singka humahataw sa balita ngayon. Alright mga tol, narinig po natin ng maigi, no? Kung saan ito pong presidente o leader po ng Iran nagdeklara ng isang full-scale war. At kung maririnig po natin ang balita, meron pong usap-usapan ng pagkakaroon ng mga protesta. Kaya hindi po natin maipagkakaila na mayroon pong malaking porsyento sa kanilang bansa ng mga civilian ay against kahit dito sa Iran president, no? Bakit po ba napakahalaga ng mga bagay na yan na binanggit natin? Kasi una, no, kung titignan po natin maigi, ito pong nangyayari na sabi nga po ay itong mga isinagawa sa mga nakalipas na panahon na pag-atake ng United States at if I'm not mistaken ay part ng Israel, yan po ay may kaugnayan sa mga bagay ng terorismo at iba pang kagaya po niyan. Kasi kung hindi po natin alam, no, kung magre-research po tayo, ang Iran po ay isa sa number 1 na supporter ng Hamas, no? Kung saan alam naman po natin yung Hamas matindi po yung ginawa sa Israel at sila po ay dinedeklara as a terrorist, no? Kilala po yan. Pero ano pong ginawa ng Iran? Meron pong mga usapin na ito po ay nagpopondo sa Hamas
at iba pang mga kahalintulad na bagay niyan. Kaya kung makikita nga po natin kahit yung Saudi dito po sa Iran, may mga issue rin po sila, may mga conflict sila, no? May mga paglalaban din po yung dalawang bansa na yan sa mga nakalipas na panahon. Pero it doesn't mean na yung Saudi ay kinikilala rin naman yung Israel. Pero isa pong malinaw na ito pong Iran ay problematic yung kanyang existence sa mga malalaking bansa, kasi may mga ginagawa silang hindi rin kaaya-aya sa mata ng marami, no? Especially sa terorismo, pagpapondo sa mga ganyang bagay, no? Hindi po yan mapapansin ng iba. Ang makikita nila ay yung mga kawawang sibilyan. Pero ito pong leader mismo, siya po yung promotor ng bagay na hindi naman nararapat. Dahil mismo kanyang mga tao, sabi nga po natin, mga civilian mismo, may maririnig tayo na pagkontra sa ano ba? Sorry salita ko. Leadership. Yung Tagalog di ko mabanggit. Pa-comment na lang dyan. Yung leadership po ng Iran, sila po yung mismo kinokontra ng kanilang mga mamamayan. No, kumbaga sa presidente ng bansa Pilipinas, yung mamamayan niya ay kontra sa nakaupo ngayon. Siguro, no, number 1 na yan. Katulad po niya, nagdeklara siya ng full-scale war. Ano po yung kakainitnan nun? Diba? Yan ba yung matutulad sa gaya ng ginawa ng Hamas sa Palestinian, no, na lugar kung saan sila umatake at nang sila po ay pinaghahanap at sila po ay binawian ng Israel, agad naman pong naroon yung mga mamamayan po nila ang siyang nadadamay tuloy. Minsan nga sabi po ay nagiging human shield pa. Pero bago po tayo magpaalam, no, ito pong mga bagay na to, wala pong tama tutusin diba? Yung gera, tama po talaga yun on both sides. Israel man yan, Amerika, Iran o Palestine, ang magiging kawawa. Makikita po natin mga comment yan sa balita na to, ang mga tao nakikita na ang kawawa lang daw dyan yung mga mamamayan, which is tama naman talaga. Kawawa po yung mga mamamayan nila. At sabi, no, interest, kayang ipaglaban ng interest, sabi ng leader ng Iran. Kaninong interest yun, no? Kasi sabi niya, interest ng Iran ay kayang ipaglaban ng Iran, government. Ito yung bansa niya, kayang ipaglaban yung interest ng bansa niya. Sino ba nagsabi na malinaw kung ano bang interest ng Iran? Diba dapat ang mamamayan ng Iran na magsasabi niyan, hindi ang leader. The same thing with Palestine, and every leader, no, dapat tinitignan yung nasasakupan niya kung ano ba talaga yung nais, kasi wala sila dyan kung wala rin yung mga mamamayan, sabi nga po nila, no. Pero ngayon, bago tayo magpaalam, anong masasabi mo dito ngayon na nagdeklara ang Iran ng isang full-scale war against the United States, Europe, and Israel? Comment down below, pag-uusapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.